Isang nagkakaisang hapon sa ating mga suking tagapakinig at taga-subaybay ng nag-iisang himpilan ng mga scholar para sa bayan. Ako po si Police Cadet Brent Valdesco at kayo po ay nakatutok na naman sa Alright Radio. At syempre, kasama po natin sa hapong ito ang CEO of LPR Media Advertising Solution, no other than Mr. Lawrence A. Persigan. Sir, good afternoon and welcome sa PNPA and of course, welcome sa Alright Radio, sir. Good afternoon sa lahat ng audience ninyo at ako nagpapasalamat sa pag-iimbita nyo bilang bahagi ng inyong programa. Ayan, thank you. Bago po natin simulan ng ating tanungan, sir, no? Gusto lang po namin kumustahin. Kumusta po ang inyong pagbisita sa PNPA? So far, napaka-warm welcome ng mga kadete na sumalubong sa atin. Most especially din sa mga officials ng PNPA. Maraming salamat po. So, ayan. So para po sa ating unang katanungan, sir, ito po ang ating LPR Media Advertising Solution. Paano niyo po ba sinimulan? Actually, I belong to ABS-CBN. I'm former Secretary of Cabayan Noli de Castro. And I established my own business during the time na ako naging politiko sa Talisay, Batangas. Kasi hindi naman natin po pwedeng iasa lang ang pagiging politiko. Kukuha tayo, marami siyempre humingi ng tulong sa ating ating mga kababayan. Ngayon, I put up LPR Media Advertising since February 2016. So matagal na pala, sir, yung itong ating LPR Media Advertising Solution? Yes, matagal na to kasi ang inyong pong lingkod ay nagbibigay ng mga ads doon sa programa na ating kaibigan si Senator Rafi Tulfo sa One Bed sa radyo. Tayo po ang nagbibigay ng mga sponsor sa kanyang programa sa radyo. So sa pangalawang tanong po natin, sir, ano po ba yung naging turning point nyo para masimulan itong Media Advertising Solution? Unang-una nga, tayo nga nabibilang sa larangan ng broadcast media. Naisip ko na gawing negosyo yung pagiging PR. So, kumukuha tayo ng mga produkto na kaya nating masikatin. At the same time, ang inyong lingkod ay nagiging endorser din. So, parang napaisipan ko na instead na sa iba pa mapunta yung kita, nagtayo na lang ako ng sarili kong kumpanya para yung income, makakatulong pa ako doon sa ating mga kababayan. So, yung pinaka-purpose niyo ng pagtatayo ng negosyo, sir, ay para makatulong sa taong bayan. Okay. Yes, of course. So, napakagandang adikain, kumbaga. So, para po sa kalaman ng ating mga manonood, si sir po ay nag-donate ng solar lights sa Cadet Corps Philippine National Police Academy. Para po sa aming tatlong katanungan, sir, ano po ba yung dahilan kung bakit niyo po naisip na there's such a need na magbalik po tayo sa community? Actually, ako adopted ng class 2008. Nung last alumni, parang doon kami sa may bandang likod, naglulukuhan kami ng mga classmates na sabi ko, anong ginagawa dyan? Kasi kami nung kadete, dyan kami tumatalon, tumatakas kami dyan, parang mukha ng Pinas. So parang nagkatawaan lang na, paano yung pagkagabi, madilim nga daw. Kasi ang pasilidad ng PNP, hindi naman talagang kaya bigyan ng ating gobyerno para mapaliwanagan yung ating pasilidad sa lawak ng PNP, di ba? So, I decide na nung lumapit nga yung class 2007 para manghingi ng tulong, agaran tayong umuo agad. Ayan. So, pwede po ba natin ibahagi sa ating mga viewers, ano po ba yung inyong future plans or goals na nakaset na po para sa inyong negosyo or para sa pagtulong niyo po sa community? Ako bilang public servant at miyembro nga ng larangan ng broadcast media, sanay tayo sa public service. So, we need to share doon sa mga tao na talagang kailangan ng ating tulong, most especially doon sa mga talagang kapuspalan. Ano po ba yung inyong mensahe, sir, sa mga nanonood sa atin ngayon, lalo-lalo na po sa kabataang Pilipino, na interested po to enter the field of public service? Sa akin lang, share ko lang, lahat naman tayo ay nanggaling sa kahirapan. So tulad ninyo, tulad ko, ako ay nagmula rin sa hirap pero pinilit kong iangat ang aking buhay para makatulong. Kasi mas mapipil mo yung pagtulong sa kapwa mo kung makikita mo at pinagdaanan mo yung hirap kung galing sa hirap. Yes, so right now, nakatatak na sa isipan ko, naging accomplish yung aking trabaho, naging perfect yung aking LPR Media Advertising Solution. So, napag-desisyonan ko na yung certain part ng kinikita ko sa kumpanya ay i-share ko sa publiko. Mas maganda kasi na galing talaga tayo mismo sa hirap kasi alam natin kung paano din makakaraos sa kahirapan. Ayan. So last na po, ano po ba yung mensahe nyo
para sa Cadet Corps ng Philippine National Police na nanonood po sa atin? Ako ay tutuwa dahil na bibihira ang nakakatapos sa akademya, lalo na sa ating Scholar ng Bayan. Kayo ang tunay na Scholar ng Bayan. Kasi paglabas ninyo dito sa PNPA, makikita nyo, nawa, maging matagumpay kayo at huwag bibitaw sa larangan ng intriga. Alam naman natin na pag pumasok tayo sa gobyerno, lalo na kayo mga kapulisan o saan man larangan kayo, dadalhin ang inyong pagiging opisyal, ay sana maging matatag tayo sa mga intriga at pagsubok. Ayan, bago po natin tapusin sir, baka po may gusto kayong batiin na nanonood po sa atin ngayon nationwide. Of course, ako'y nagpapasalamat sa aking mga followers sa social media, sa vendor. Ako po ay may programa sa DCRH every Saturday 6 to 7 p.m. Kapartner ko po si Elaine Apit at si Tita Malulipana. Ang programa po namin ay Ka-Vendor. Kami po yung sumbungan na maninindang Pilipino. Ayan, so maraming salamat. There you have it guys, you heard it straight from the man himself, the CEO of LPR Media Advertising Solution, Mr. Lawrence A. Persigan. Maraming salamat sir sa pagpapaunlak niyo po sa aming oras, sa aming imbitasyon at sa pagbibigay niyo po ng oras. At you are always welcome po here in PNPA. At syempre po sa ating mga suking manonood, lalong-lalo na po sa kabataang Pilipino. Sana po ay huwag niyo pong walang sawa niyo pong suportahan, patuloy niyo pong tangkilikin ang nag-iisang himpilan ng mga scholar para sa bayan. Muli, ako po si Police Cadet Brent Valdesco at ito ang All Right Radio. Thank you sir.